Si Attorney Shell Diokno, isa po sa mga kilalang takapagtanggol po sa ngalan ng human rights sa ating pong bansa. Magandang umaga po, Attorney Shell. Magandang umaga, Ted at DJ, sa Opo. lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, salamat po na marami. Attorney, paano po namin, kami po mga tayo, no, mga mamamayan, dapat tanggapin ito pong hayagan as lantaran sa isang open public hearing ang statement ng isang tao na nataumpong dating Pangulo na siya po'y umaamin na meron na siyang pinatay, 6 o 7, at mismong siya ay face-to-face daw po, pumatay din po sa mga pulis na involved sa criminality at ganun pong usapin po ng pag-ako mismo ng krimen. Ang tawag po namin dyan sa legal community ay extrajudicial admission at yan ay maaaring tanggapin ng korte dahil galing mismo yan sa isang partido sa isang kaso. Yung mga sinabi ni dating Pangulong Duterte kahapon sa Quadcom at pati sa Senado noong isang linggo ay under oath po yan, Ted. Kaya matibay na ebidensya yan laban sa kanya. Opo, kapag hubang ganyan, attorney, na isang tao na umaamin na meron siya napatay, no? Bagamat hindi po na specific kahapon kung kailan ba ito, saan bang lugar at sino-sino itong mga ito, ano po ang dapat na gawin dito ng gobyerno? Dapat imbestigahan nila yan dahil pag-aamin sa isang krimen po yan at kahit sabihin natin na malaking tao yung nagsabi, all the more na may dahilan ng ating pamahalaan na tingnan kung ano ba talaga yung nangyari at meron ba dapat kasuhan, meron ba ang sapat na ebidensya. Yun ang isang nakakabahala sa mga nabibitawang salita ni dating Pangulo. Hindi lang kahapon, pati nung isang linggo at maski dati pa. Meron siya mga sinasabi na talagang parang nakaka-surprise na mismo galing sa isang former president ay involved siya sa mga krimen. Ang tungkulin ng ating gobyerno ngayon ay suriin yan at tingnan kung may ebidensya. Kung meron ay magsampa ng kaso. Yun nga po, tignan kung may ebidensya at kaukulang pong pagsasampa ng kaso. Sa ating pong bansa, attorney, kagaya po na napag-usapan nyo din po kahapon doon sa hearing nga, di ba? Naklaro ho naman sa ating pong bansa ay may due process, no? May kinakailangan pong sunding proseso bago ka makapagpakulong o makapagsintensya sa isang tao na umano'y nagkasala. In this case po, di ba, kasi kung wala tayong due process, umaamin ka, nakapatay ka, di kulong mo na kaagad yan. Pero in this case po, kung due process yan, anong dadaanan itong proseso para po mapanagot ang isang taong umaamin na may ginawa siyang krimen? Magsisimula yan, Ted, sa law enforcement natin. Sila ang may trabaho na magkalap ng ebidensya, tapos mag-file ng complaint sa ating Department of Justice. Kung sa tingin ng DOJ ay sapat ang ebidensya, isasalang na dapat o isasampa na yung kaso sa court. Pero yun yung isang nakakalungkot at nakakabahala rin na kung titingnan natin yung sinasabi ni dating Pangulo, ay mukhang hindi niya binigyan ng due process yung mga sinasabi niyang pinatay niya. Pero alam naman natin sa ilalim ng batas na dapat lahat ay dadaan sa tamang proseso. Opo, ito hong kanyang pag-amin na ito, opo, doon sa mga una, no, na mga sinasabing nangyaring krimen, papanahon na siya mayor pa, opo, paano ho magsisimula dito ang PNP bilang mag-iimbestiga sa kaso at paano po ito maiimbestigahan ng DOJ kung gusto ho nating papanagutin ang isang tao na umamin na gumawa ng krimen noong mga nagdaang panahon? Tingin ko, Ted, dapat ang NBI na ang mag-imbestiga nito. Dahil medyo may issues tayo pagdating sa PNP, lalong-lalo na nung panahon na mayor siya sa Davao dahil mukhang hawak niya ang PNP nung panahon na yon. Mas maganda siguro kung iutos ng Secretary of Justice ang National Bureau of Investigation dahil mas may kakayahan at mas independent ang magiging investigasyon nila. At marurunong ang mga agents ng NBI na maghanap ng ebidensya sa mga kasong ganyan. Opo, opo. Sa isa hong banda naman po ng kaisipan, attorney, sa kaisipan po ng iba na
itong mga pag-amin ng dating Pangulo sa kanyang ginawang umano'y pagpatay nung panahon na mayor siya, hindi na po ito uusad pa dahil hindi ba kinakailangan mo na malaman sino ba ang biktima dito? May testigo ba sa pagpatay na ito? Dahil hindi siya maaring sampahan, tama ba attorney, ng ganun na lamang dahil lang sa kanyang sinabi sa isang hearing under oath? Yun lang ang magiging basihan ng DOJ? Hindi tatayo po yun sa hukuman, di po ba? Kung mga salita lang niya ay maaring hindi nga tatayo yan. Kaya kailangan talaga puntahan, maghanap ng mga witness at kumuha ng ebidensya. Hindi naman ito unprecedented. Ano? Meron din naman mga dating kaso yan na tawag nga natin dyan na malamang cold case. Pero nakakahanap pa rin ng mga testigo at natutuloy naman ang mga kaso. Opo. Sa ganito pong pagkakataon na may isang tao na lantaran sinasabi itong ganito pong uri ng krimen, ano po ang pagtanggap ninyo dito? Ano ho ito? Kumbaga, kasi sa akin po, no, parang hinahamon mo estado, di ba? Kasi pag walang nangyari, wala kayo sinampang kaso, di ba? I mean, walang napapanagot, parang ganun. Ganun na nga. At kaya ngayon ay talagang nasa kamay na ng ating pamahalaan kung papabayaan ba lang ba nila ito o maggagawa sila ng talagang malalim na investigasyon. Sa tingin ko, dapat lang na investigahan nila yan. At mismo galing sa isang dating Pangulo ng buong Republika ng Pilipinas, nakakabahala ang mga ganitong mga salita na krimen na mismo yung sinasabi niyang ginawa niya. There must be action taken by the government. Yung pong mga nandito po at nanonood kahapon, daan-daang libo po ito, no, sa iba't ibang mga channel po sa social media na nanonood at nagko-comment na sinasabi na kung meron pa hong re-eleksyon sa pagkapangulo, iboboto pa ho nila ang dating Pangulong Duterte dahil nga sa kanyang mga sinasabi na na sinugpo niya ang krimen sa pagpatay sa mga kriminal. Dapat tingnan po natin yung ebidensya kung talagang may basehan yan. Kasi mukhang hindi naman natigil ang krimen dahil kahit na ginawa po niya yan. At maski yung sinasabi niyang pangako na mawawala ang droga sa loob ng 6 na buwan o sa buong termino niya, hindi naman nangyari. Kaya maganda siguro kung hindi lang salita yung gamitin natin na basehan, kundi yung mismong ano yung naging resulta ng mga sinasabi niya. At ako nga ay nababahala din na dahil sa nangyari sa war on drugs, na obvious ngayon na lumalabas na ang mga mahihirap lang ang na-target niya. Wala naman talaga nakuha mga drug lord at hanggang ngayon ay laganap pa rin ang pagpasok ng droga dito sa atin. Opo. Kaya klarong-klaro sa akin na dapat tingnan natin ang mga kandidato natin bago tayo madadala sa mga ganyang klaseng salita lang. Opo. May tanong lang po si Chacha. Go, Cha. Yes po. Attorney Shell, bago ko pupuntahan yung ICC question, sundan ko lang yung naging katanungan ni Manong Ted tungkol dito sa mga supporters pa rin po ng Pangulong Duterte na base sa mga nakikita nga natin on social media, comment section, during the Quadcom hearing at hanggang sa ngayon, kung paano tinatanggap ng tao itong mga sinasabi ng Pangulo na sinasabi niya na mabagal ang batas dito, kaya minsan, yun nangyari nung EJK, parang siya na yung nag-implement and nag-a-agree sa kanya, sumasang-ayon sa kanya yung ilan, sa mga tao na okay lang na ganun yung nangyari, okay lang na ganun ang namatay. Paano po natin to kailangan tanggapin na parang ang ilan sa mga Pilipino, naging ganito na rin yung mindset na okay lang mamatay, drug addict o drug pusher, may kinalaman naman yan sa droga. Well, unang-una, although sinasabi nila na ganun nga, naging mapayapa daw yung ilang mga komunidad, ang naging kapalit naman nun ay napakarami natin mga killer ngayon na at large at pagala-gala. Ang lumalabas na numero ay doon pa lang sa unang 17 buwan ng war on drugs, 20,322 na Pilipino ang pinatay. At doon sa 20,000 na yan, halos lampas 16,000 ang pinatay ng mga riding in tandem, mga vigilante na hanggang ngayon hindi natin alam kung sino-sino yung mga yan. Maaring pag kumain tayo sa karinderya, katabi natin yung mga serial killer na yan at hindi natin alam.
Yan ang naging yan ang nadulot ng war on drugs na talagang dumami yung mga killer dito sa atin. At yung mga sinasabi naman nila na oy okay lang naman pumatay, nako, pagka ang inyong kapamilya ang naging biktima niyan, siguradong mag-iiba rin yung inyong pananaw. Ako po, ang dami kong nakausap na mga pamilya ng mga biktima ng EJ case. Ang sabi nila sa akin, ay dati, binoto ko pa nga yung dati Pangulo na yan, pero nung nangyari na po sa amin, doon namin nakita na ganito pala ang realidad. Huwag sanang umabot sa ganon bago tayo magbago ng isip. Oo. Doon po sa nabanggit ninyo kanina, no, tungkol naman sa mga naging pag-amin ng Pangulo, ito po ba yung ilan sa mga pag-amin, halimbawa reward system and all that, hindi man directly pero may ilang mga nabanggit na nabibigay doon sa mga pulis na nagkakaroon ng hot pursuit operation during his term, yun po ba po pwedeng magamit nito mga biktima ng EJK in court? Yes, at pag pinagsama-sama natin yung lahat ng mga binitawan niyang salita mula pa noong 2015, nung siya ay nangangampanya, noong 2016 hanggang 2022, na siya ay umupo bilang Pangulo, at yung mga sinabi niya kahapon at sa Senado, pag pinagsama-sama po natin yan, may malakas na ebidensya yon na laban sa kanya. Sir, paano po kaya ito, Attorney Shell? No? Kasi hindi naman po popular o tanyag ang Pilipinas sa bilis ng paggagawad ng hustisya. Ngayon po, 2024, dito po sa mga sinabi ng dating Pangulo, kung magsisimula pa lang ng investigasyon, anong chance nito na mag-prosper po ito sa inyo pong tingin kaya? Paano ho kaya ito? At totoo yun, Ted, at yun ang isa sa dahilan kung bakit tayo ay naging miyembro ng International Criminal Court. Dahil alam naman natin lahat na pagka malalaking tao yung nakakasuhan dito sa atin, lalong-lalo na kung ikaw ay naging Pangulo ng Pilipinas, ibang-iba ang mga standard at ibang-iba yung paghamon ng hustisya sa kasong ganyan. Maganda sa ICC, unang-una yung mga maestrado doon, yung mga judge, hindi nabibili. Patas talaga ang paglitis nila ng kaso. Hindi sila in-appoint ng Pangulo. At mga testigo naman ay malayang makakapagsalita. Pag dito yan nilitis ang kaso, unang-una, titingnan natin, napakaraming mga judge, justice ang in-appoint ni dating Pangulong Duterte. Masasabi ba natin na magiging patas ang paglitis ng kaso sa kanya? Pangalawa, alam din natin na maraming issue pagdating sa tinatawag na independence of the judiciary dito sa atin. Dahil din sa mga ginawa niya nung siya'y Pangulo, yung mga narco lists, etc., pagtanggal sa isang Chief Justice kay CJ Sereno. At pangatlo, madaling matakot ang mga testigong haharap dito. Madali rin silang takutin o impluensyahan na wag na lang magsalita. Kaya maganda nga na matuloy sana yung kaso sa ICC. Total, nandyan na yung ebidensya, tinuloy na, in-approve na yung investigation. Ang susunod na mangyayari ay pag-issue na ng warrant of arrest. Meron kayang effect sa palagay po ninyo yung hamon ni dating Pangulong Duterte sa ICC na punta na kayo dito. Oo, arestuhin nyo na ako. Punta na kayo dito, mag-imbestiga na kayo. At siya mismo ho naghahamon ito as we heard yesterday, sir. Sa pagkaalam ko, nandito na sila. Nag-iimbestiga na sila. They have been here, I think, several times. At yung next step na dapat mangyari na dyan ay mismo yung pag-issue ng warrant of arrest. At meron na rin usapan, may memorandum of agreement ang Interpol at ang ICC na kung sila'y maglalabas ng warrant of arrest, ang ICC mag-issue ng red notice ang Interpol. At kahapon lang ay sinabi ng Malacanang, Executive Secretary Bersamin, na pag mangyari po yung warrant, hindi nila pipigilan yan. Opo. Sige po. So sa ngayon po, sir, na ito po ang mga pangyayari at ating napakinggan, napanood kahapon, kayo po mismo, individually, sir, kayo po, personally, opo, paano ho kayo makakatulong dito na magkaroon ng hustisya dito po sa mga pahayag na ganito na talaga po namang inaamin ang mga nangyari pong pagpatay?
Noon pa lang naman, Sir Ted, ay kami sa FLAG, ang aming organisasyon, ang Free Legal Assistance Group, ay tumutulong sa mga biktima ng EJK, madokument ang kanilang mga kaso, at kung sila ay pumapayag, ay maisalang din sila sa International Criminal Court. Meron din kaming pending case sa ating Supreme Court na kine-question namin mismo yung utos ni dating PNP Chief De La Rosa, yung circular na nagsimula ng war on drugs, yung double barrel, yung tokhang. At ito ay hanggang ngayon nakapending pa sa ating Supreme Court. At handa rin naman po kami magbigay ng anumang libreng tulong legal sa mga lalapit sa amin. Attorney Shell, kayo po ngayon ay I think isa sa mga pangunahing nominees ng grupong Akbayan na kalahok ngayon sa party list election. Sa inyo hong palagay, ano ho ang dapat nating maamyendahan o gawin para po maging mas mabilis ang pag-usad po ng hustisya sa Pilipinas? Kasi po iyan ang isa sa napakalaking problema lalo na po ng mga biktima ng krimen o inhustisya. Nung inaral ko yung sobrang bagal ng paggalaw ng hustisya dito sa atin, unang-una, ang laking problema natin sa vacancies. Kulang na kulang tayo sa judge. Halos 20% ng mga trial court natin ay walang judge, bakante. At halos 30+% ng mga position sa prosecution ay bakante rin. Kaya kung itutulad natin yung justice system natin sa isang ospital, kulang ka ng doktor, kulang ka ng nurse, araw-araw may bagong pasyente pumapasok, talagang hindi ka makakapag-dispensa ng mabilis na hustisya. Ganon na ganon ang justice system natin. Ito'y hindi napapag-usapan pero ang top priority dapat ng ating pamahalaan ay mapuno yung mga bakanteng pwesto na yan at hindi lang ng mga political appointee kundi yung talagang marurunong, mga diretso, may integridad na mga abogado. So yan po yung top priority. Dito naman sa war on drugs at sa EJK, kailangan natin ng isang death recording and investigation law para lahat ng mga mapatay sa mga suspicious circumstances ay magkaroon ng autopsy at ma-record natin. Kailangan din natin ng isang PNP Discipline Act kasi obvious naman na hindi na disiplina ng tama ang mga kapulisan natin noong panahon ng war on drugs. Ang dami, halos 4,000 ang napatay sa mga police operation, yung sinasabing nanlaban, pero wala pang sa isang kamay yung mga nakasuhan dyan. At kailangan ilabas natin sa loob ng PNP yung pagdidisiplina sa kanila. Ang proposal ko ay ilagay natin sa isang independent agency o kaya sa Civil Service Commission na sa kanila dapat ang kapangyarihan na magdisiplina ng kapulisan. Attorney Shell, ang inyo pong sinasabi na pag-fill up ng mga bakanting posisyon sa hudikatura is a JBC and executive function. Ano po, klaro naman yon, di ba? Yung nominasyon and then the appointment. Ano po ang take nyo doon sa, klaro ho naman din, na tagal ng due process sa Pilipinas. Mga graft cases, magsisimula po ito sa Ombudsman, Sandigan Bayan, hanggang umabot na po ng 20-25 years, 30 years, bago po yung final na sentensya. Kaya nga din po yung iba, kahit na po sangkaterba ang kaso ng katiwalian, ay nakakatakbo pa sa halalan. Yun din pong mga nasa baba, ng mga RTC, bago po masentensyahan with finality, abot pa ng Supreme Court, another 25 years. May solution ho ba doon? Yes, Ted, at yung panawagan ko nga ay dapat unahin at yun ang maging prioridad ng ating justice system. Na pagdating sa kaso ng corruption, paglabag ng human rights, halimbawa sa mga EJK, ay yun ang dapat number one priority ng courts natin, pati ang DOJ. Yun yung una dapat isasalang at yun din ang una dapat maresolbahan. Nakakabahala at nakakagalit yung mga kasong ganyan. Ako mismo, ang record ko sa isang human rights case umabot sa 29 years bago siya natapos. Hindi na hustisya yan pagka ganun katagal ang isang kaso. Yung mga kasong ganyan sa loob ng 3 hanggang 5 taon, kaya naman tapusin yan kung gagawin prioridad ng Justice Department at ng mga courts natin. So, Attorney Shell, paano kaya yun? May magagawa ba Congress dyan?
Kasi nga po, ito yung damdamin po ng marami, di ba? Whether yan po ay krimen involving lives or krimen involving public coffers, yung tagal. Talaga bang kinakailangan lahat sa Supreme Court? Aabot ang kaso, kaya nga po, tapos pag tumagal, ang depensa noong mga inaakusahan, inordinate delay. Hindi ho ba yung mga involved sa pork barrel, kitang-kita mo naman talaga nagnakaw eh. Pero eventually po, dismiss ang kaso kasi nga daw, tumagal yung kaso. Ano inyong kaisipan dito? How do we solve this problem na matagal na po natin kinakaharap at kuminsan nga po, you become frustrated kasi these people are still being elected? Well, yung rulemaking power ng ating judiciary ay talagang nasa kamay ng Supreme Court yan. Pero pwede pa rin naman na yung pagdating halimbawa sa issue ng budget, ay pag humarap sa kanila ang officials ng Supreme Court, maganda kung gamitin din ng ating Kongreso yung kanilang oversight at tanungin sa mga maestrado, bakit naman ganitong katagal? Hindi niya ba pwedeng gawin na priority ang corruption cases at ang paglabag ng human rights? Dahil talagang nakakabahala yung mga kasong ganyan. Pera ng bayan yung pinag-uusapan. At sa tingin ko naman, especially under the present administration ng ating judiciary, magagawa po yan natin. Okay, sige po. So, salamat na marami, Atty. Shell, and we wish you good luck, Godspeed po, and thank you for sharing your thoughts sa aming pong programa. Thank you din. Apo, thank you. Si Atty. Shell Jokno po ang isa sa mga kilalang human rights lawyer sa Pilipinas at isa po sa mga miyembro ng FLAG, yung Free Legal Assistance Group.